Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello at welcome sa isa na namang episode ng Punchline with Alex Calleja. Ito po si Alex Calleja. At ito na naman, may bago tayong episode na medyo magiging ano tayo, parang nostalgic. Dahil babalik tayo sa nakaraan. Mga memories. Pero bago yan, ito hindi to memory. Ito, memory ko ngayon. Pero magkita-kita tayo dyan sa Lap Trip Baguio. Kung di ako nagkakamali, kakatapos lang ng Lap Trip Olongapo Subic. At Lap Trip Baguio na tayo. Kaya magkita-kita tayo dyan sa September 27 sa Lemonade Hotel, September 28 dyan sa Horn Pub at September 29 dyan sa Coach's Corner. alexcalia.com at andocomedycrew.com po. At available po ang mga tickets sa ating birthday show. Dyan po sa Happy Together. October 4 and 5, Maybank Theater BGC. October 11, Music Museum Green Hills. October 12, Insular Life Tanghalang Haribon Alabang. Ticketworld.com.ph po. At meron po tayong mga appliances. Baka gusto nyo bumili ng mga maraming tickets para makakuha po kayo ng appliances from Sharp Philippines. 10 ticket, air purifier, 15 tickets. Mali. 10 ticket, electric oven, 15 tickets, air purifier, 20 tickets, rep. While supply last. Mamaya habang pinapainggan nyo to tapos na po yung promo. So, while supplies last. Yung pala yun. Baka mamaya ma-correct pa yung grammar natin. At magkita-kita tayo dyan sa Australia. November 8, Perth. November 9, Adelaide. November 15, Sydney. November 16, Melbourne. Yan. Magkita-kita tayo dyan, mga Pinoy sa Australia. At ngayon po, pag-uusapan natin ang tinatawag natin yung episode na pagbabalik po sa tanaw po dun sa isang show na talaga namang malapit sa puso ko. Kaya ako to napag-usapan kasi nag-guest ako sa Showtime at paglabas ko, Saturday yon nag-taping sila. Nag-taping yung Going Bulilit. At yung napadaan ako doon, biglang bumalik sa akin yung mga nakaraan, yung mga masasayang alaala namin na magkakasama pa kami, tawanan, di ba? Puro jokes. Oo nga, parang para sa isang palabas yun, pero habang ginagawa namin yun, nagbabatuhan kami, tawag doon ay brainstorming, nagpapalita kami ng mga pwedeng gawing mga jokes. Pagkatapos noon, meeting yun, natatandaan ko, 3 oras, magkakasama kami. Tapos, yun, kaya na-miss ko rin kasi matagal-tagal din akong nagtrabaho sa Going Bulilit. Kaya naman, balikan natin yon yung kasi ngayon, bumalik na yung Going Bulilit at may mga kasama pa rin ako doon. Director pa rin si Direk Bobot. Anyan pa rin si Direk Prasco. Of course, sila Ricky Victoria, kasama natin yan. At ang isa lang nawala, of course, yung kaibigan natin si Sherwin Bambinita na maalam na dahil sa isang karamdaman. At lagi nating inaalala siya dahil malaking bagay din. Malaki din na natulong niya sa atin, sa akin, lalo na sa komedya at sa pagbubukas ng pinto sa showbiz. Ang una, si Sherwin kasi ang head writer nung Going Bulilit noon. At bago ako napasama sa Going Bulilit, magkasama kami sa Usapang Lalaki. Yan, yung Usapang Lalaki, si Boom Labrusca, Aran Sese, Kuya Jobert at ako. At ang head writer namin noon, si Sherwin Benbonida, na siya rin nagdala sa akin sa Going Bulilit. Kaya malaking utang na loob ko dyan sa ating kay bro. Rest in peace, my friend. Pero alalahanin natin ngayon, kaya ako naman bumalik yan dahil nga nasabi ko na, bumalik na ulit ang Going Bulilit. Daily pa nga sila, kaya nakakatuwa. At mga bagong bata naman. Kaya ako naalala yan dahil sa mga di nakakaalam, comedy show yan, pero masaya naman yung proseso, pero mahirap at masaya yan kasi natatandaan ko, ang meeting namin yan every Monday. Magsisimula kami ng 4:00 dahil darating si Direk Bobot ng mga 6:00, 7:00.
Yan, minsan alas 8 pa. Kaya minsan ang meeting namin 4 to 9, 4 to 10. Magla-lunch kami doon. So kapwa writers ko, kasama ko doon. Yan. So maraming mga, kasi sa sobrang tagal na yung magkasama, tuwing Monday yan, tapos Saturday ang taping. Bago to magsara yung Going Bulilit 2018 kami natapos. Pumasok ako sa Going Bulilit 2010. So 8 years akong Going Bulilit writers, mga hindi nakakaalam. Isang beses ang meeting sa araw, ay sa isang linggo, isang beses, tapos isang taping. Saturday nun. Ang mga naabutan ko mga bata dyan, si Alexa Ilacad, Nash Aguas, si Kobe Bidanes, si Bugoy, si Bel, si Bel Mariano, si Charlene, yan, mga naalala ko dyan. Si Blight, naabutan ko mga bata dyan sa Going Bulilit. Kaya naman, mga director, naging director na ngayon, assistant director, si Carl, naabutan ko rin yan. Kaya, nung pumunta ako dyan, nakita ko yung paglaki ng mga bata. Kaya, alam ko matanda na ako dahil may asawa na si Nash, di ba? May anak na nga si Bugoy. So, nakita ko yung mga pag-graduate, ang tawag sa amin doon, graduation, nakakaiyak yan pag mag-graduate na yung mga bata sa Going Bulilit. May iba, naiiyak. Kasi siyempre, tuwing Saturday, ba naman magkakasama sila ng mga kabataan na yun. Kami naman, bilang mga writers, ang pag-uusapan ko lang, ma-experience ko bilang writers, doon sa meeting namin, at doon sa mga taping. Yan. Yan nagsisimula. Kasi nakakatulong yun sa akin sa stand-up yung pagiging writer ko sa Going Bulilit. Nakakatawa nga nun, dalawang show ko, Usapang Lalaki, medyo parang adult show yon, men's show na medyo may pagkabastos. Sa Studio 23 yon, 9:30 ng gabi. Tapos may show din ako na Going Bulilit na pambata naman. Yun talagang nagpabalanse ng buhay ko. May bastos akong show, meron akong Going Bulilit na pambata. Meron pa akong showtime noon pumasok pa yung showtime noon. At naging head writer pa ako ng Umagang Kay Ganda. Marami naman ako mga pinagsulatang mga sitcom. Huwag na natin isa-isahin. Alalayan natin yung Going Bulilit. Paliwanag ko nga sa ila, yung pagkakaroon ko ng career sa showbiz at stand-up, sila parang nagtulong sila. Kasi may mga naiisip akong jokes na hindi umuubra sa stand-up na nagagamit ko, nasasubmit ko sa Going Bulilit. Ayan, nasasubmit ko. May mga jokes naman ako na naiisip na biglang nagagamit ko naman sa stand-up. At during brainstorming, naahasa rin yung pagiging komedyante mo dahil puro komedyante yung kausap mo. Tapos, may topic kami. Kung natatandaan nyo, Going Bulilit nun per topic. Kung ano mainit na issue, yan, gagawa namin ng mga jokes yan. Mga bata, siyempre, pambata, meron pa rin kami mga pina-follow ng mga rules, pero matapang yung Going Bulilit kasi tinatakil namin mga political issues, kaya lang nakakalusot kasi siyempre, kabataan ang nagde-deliver. Kaya pwede. Tapos yung mga spoof, natutuwa ako dyan. Ang head writer namin na si Sherwin, ni-require kami, magkapasa kami ng 6 na gags, 2 sketch. Minsan kung meron kang recurring segment, halimbawa yung segment na recurring, magkapasa ka rin doon. Magkapasa ka ng 6 na jokes, 2 sketch, minsan meron kang ano daw, yan, magpasubmit ka nun. O kaya use it, magsasubmit ka nun. Yan, tapos syempre, i-compile yun. Ilang kaming writers nun? 5 ata kami, 6. So, pag kinumpile yun, kay Sherwin pa lang, magtatanggal na yung mga jokes na hindi umubra sa kanya. Tapos, pag na-compile niya na, igagawin niya ng parang script, ipapasa niya yung kay Direk Bobot. Si Direk Bobot naman, checkin yun. Ang iniintay na yung mga writers, makarating yung mga naisip namin na jokes doon sa script. Halimbawa, 6 yung pinasa mo, gusto mo sana makasama yung 6. Pag nakalima ka, okay pa. 4, okay pa. 3, okay pa. Pero pag isa lang nakukuha sa'yo, tapos sunod-sunod na linggo, medyo nakakabahan ka na Kasi iniikesa ni Direk Bobot yun pag hindi na nagustuhan Kaya pupunta kami sa taping ng Going Bulilit, tinitingnan agad namin script. Kasi kahit na-aprobahan na ni Sherwin, yung head writer namin, minsan pagdating sa taping, iniikisan ni Direk Bobot yun, ibig sabihin, hindi kasama yun. Minsan inaabangan mo tuwing Sunday yun, pinapasikat mo sa mga
kaibigan mo, kapamilya mo na, ayan, kasama yung jokes mo dyan. Minsan, hindi mo makikita. Kaya ang gagawin mo, pagbubutihan mo na lang. Yan. Minsan, maganda kasi ang brainstorming kasi sa Going Bulilit. Hindi naman kagad pagpunta namin doon, talagang business kagad ng palitan. Minsan, tambay-tambay, kwentuhan muna ng mga kapwa-comedian, updates, kwentuhan ng mga series, mga napanood na pelikula. So makakarinig ka ng mga updates. Tapos magkakwento ng mga issues. Tapos pagdating ng mga alas 7, magdi-dinner muna kami. Tapos, minsan kasi si Direk Bobot maaga, minsan malilate. Basta ang ruling lang doon, sabi nga ni Sherwin Benvenida, yung head writer namin, ang ruling lang doon, huwag mauuna si Direk Bobot at hindi ka late. Kahit dumating ka ng alas 7 ng ang meeting alas 4, dumating ka alas 6, wala pa si Direk Bobot, hindi ka late. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Yun, pag dumating si Direk Bobot yan, pag-uusapan na namin, mag-updates tayo, ratings, yung mga problema sa mga set, location, mga ganon. And then, nasa studio lang naman kami. Tapos pagkatapos nun, ano na yan? Brainstorming na yan. Naabot kami alas 10. Tapos, minsan gumagawa kami ng 2 weeks na ready para may bangko. Minsan 1 week lang. Depende sa, tapos yun, check namin, kakabadya sa ratings kasi may mga kalaban sa GMA7 eh. Hindi pa sarado ang ABS-CBN nun. Ang katapat namin nun, yung Pepito Manaloto, na matagal namin nakatapat eh. Yun. Yung 2018, yun ang nagpatigil din sa amin. Ratings naman ang nagpatigil talaga. Yun talagang real talk nun. Hindi naman mababa, pero syempre, natatalo ng kalaban. So, hindi naman talaga political yung mga chismis, no? Natigil ang Going Bulilit kasi nag-joke ng political at hindi totoo yun. 2018. Kaya malungkot na sa akin yung 2018 nung natigil yung Going Bulilit kasi hindi ko maisip kung paano matatapos yung isang programang nakakatawa at maganda at na nagbibigay ng mga break sa mga kabataan eh. In fact, nakakatawa ang Going Bulilit sa tagal ko doon. Isang beses nakakatawa na pa MTRCB, 2 kami. At nakakatawa pa yung mga topic. Hindi mo akalain. Doon sa usapang lalaking bastos na bastos kami. Hindi nga ako na pa MTRCB doon eh. Sa Going Bulilit pa ako na pa MTRCB dahil sa joke na kalbo. Oo. Nagpaliwanag kami doon sa MTRCB. Yun yung mga nakakatawang naalala ko doon. Tapos, siyempre naging mga kaibigan mo rin yung mga kasama mo mga writers. Mga kapwa mo rin comedians. May mga kasama rin ako doon. At mismo kasi alam ko ngayon may bagong Going Bulilit. Kaya na naman yung process nila. Alam mo nakakalungkot doon nung nasa Going Bulilit pa ako. Minsan napaisip ako sabi ko, kailan kaya matatapos tong mga ganitong saya ng buhay? Yung may trabaho kang masaya. Yung naglalakad ako doon sa ABS-CBN, sabi ko, kasi maiisip mo rin eh, gaano kaya katagal ako dito sa ABS-CBN? Hindi mo maiisip na mapapasarap pala siya, ganun, dahil sa franchise. So, kung nasan man kayo ngayon, namnamin nyo yung ginagawa nyo. Wag lang yung lagi kayo nakalook. Hindi nyo ina-absorb, hindi nyo ina-absorb yung present. Lagi kayong nakatingin sa past o kaya sa future. Absorb nyo yung present kasi balang araw, hindi naman nyo sigurado, mawawala yan at may miss nyo yan. Nakakamiss ang Going Bulilit. Kaya ngayon, si Ricky Victoria ang kausap ko, nangungumusta ako. Nung dumaan nga ako sa Showtime, doon ko nakita, sabi ko, nakita ko yung mga bata, nagtatakbuhan. Kasi yung mga bata, bago mag-take, bata talaga sila, naglalaro sa gilid. Tapos, yan, pag magte-taping na, tigil na sila. Tapos, siyempre, ang director nun, si Direk Moni, floor director nun, minsan hindi makuha-kuha yung mga linya, minsan hindi maganda yung delivery. Siyempre, mga bata yan. Talagang dapat mahaba pasensya mo dyan. Ang executive producer namin, si Tita Nomi. Yan, na-miss mo yung mga grupo eh.
sila Rona, sila sila Raquel, yung asawa ni Sherwin. Yan yung mga nasa mga producer, mga associate producer. Yan sila Mimi. Isa pa masaya dun sa meeting ng Going Bulilit, yung mga pagkain. Anong dinner natin ngayon? Minsan nga, mas matindi pa yung problema ng dinner kaysa dun sa actual episode eh. Yan. Ang mga kinakain namin dyan, Mang Inasal, Army Navy, minsan pag trip-trip, Jollibee, McDo, yan. Tapos pizza, pag may birthday, bibigyan ka ng cake. Kahit kunyari, nagugulat ka, pero inaasahan mo may cake. Pag walang cake, medyo malulungkot ka. Yan. May mga, ang di lang ako nakasama sa Going Bulilit, yung mga out of the country nila, saka out of town nila. Doon lang talaga ako sa studio kasi busy rin ako sa career ko noon. Writer na ako noon, pero artista na rin ako noon. At diyan ko nakatrabaho si Direk Bobot. Si Direk Bobot na simple lang bumanat yan, tahimik. Pero pag bumanat, nakakatawa. Saka talagang ano siya, pag dumating siya doon, nagdadala siya ng parang respeto. Mararamdaman mo talaga yung ano niya, yung pinaghirapan niya sa industriya at bibigyan mo siya ng respect because of that. Talagang yung Going Bulilit kasi, 'di ba? Parang going bananas siya kaya Going Bulilit 'yun eh. Kaya, 'di ba? Connected sa saging si Direk Bobot, sila Altan Tayon, sila Christopher De Leon, Jay Ilagan, Johnny Delgado, yung mga going bananas na grupo eh. So, doon ata nagsimula yung mga ganyan. Kaya naging Going Bulilit. Naalala ko rin yung mga paglaro ka sa mga bata dyan. Dati pagod na ako makipaglaro. Sabi ko, sino ba itong kalaro ko? Tinanong ko sa kasama ko, anak ni Tita Cory yan, Cory Bidanes. Eh di ba si Cory Bidanes yung boss namin sa ABS-CBN? Si Kobe Bidanes, ang kulit nun. Oo, maglalaro. Pagod na ako. Nung nalaman kong anak pala sa ni Tita Cory, hindi ako napagod. Talagang nilaro ko siya ng nilaro. Mahirap na. Tapos, marami lang na pag maganda yung set kasi minsan may mga topic, mga kulungan, topic na kulungan. Lahat ng jokes mo about kulungan. Lahat ng mga gags mo about kulungan. Nakukulong sila. Halimbawa naman yung ang ano naman namin, ang tema. Minsan tema 'yon ha. Ang tema naman namin yung pag halimbawa traffic. Traffic na masadaan, yung mga eksena sa traffic, pagmamahal sa gasolina, pag nagmamahal yung gasolina, sa gasolina naman kami. Palengke scene, pag Pasko, simbang gabi, gano'n. Pag Valentine's, may mga recurring na pag Valentine's, yung dumadalaw sa bahay, yung bumibili ng flowers, yan, yung may mga magka-date, yan ang Valentine's. Pag Pasko naman, Noche Buena, eksena, mga Noche Buena, mga palitan ng regalo, simbang gabi, yan, bagong taon, mga paputukan, yan, graduation naman, graduation jokes naman. Father's Day, Father's Day. Mother's Day, Mother's Day joke. Di ba nakwento ko nga sa inyo, namatay yung tatay ko ng 2011. Father's Day, May 31. Nag-meeting pa ako, papunta ako sa Going Bulilit noon. Patay yung tatay ko nung umaga, pero nag-meeting ako sa Going Bulilit. At ang tema pa namin noon ay Father's Day. Kaya gagawaan ng joke sa father. So mabigat na mabigat sa akin yung pagkamatay ng tatay ko na yun dahil kailangan ko pa magpasa ng mga jokes about father. So may mga ganyan. Ganyan kami katagal sa Going Bulilit kasi may mga malalaking okasyon na sa mga personal naming buhay ang nadaanan ng Going Bulilit. Diyan na rin kinasal yung si Sherwin sa si Raquel, yung aming head writer at producer. Nakita nyo na nga, yung kinukwento ko sa mga artista ng mga kabataan na yan, nag-asawa na, lumaki, nakita mo yung mga sikat na artista na. Yan, magiging mo doon yan, mga nanay. Kasi kasama ng mga kids yung mga nanay, nanonood sa set. Parang nasa eskwelahan ka nga. Dahil nandun yung mga nanay, pwede mo isumbong sa nanay pag makulit. Makulit na po si Bugoy. Yan, may mga batang makukulit. At ang maganda dyan, pag nagpapo-audition sa Going Bulilit, ang haba ng pila. Tapos, pag nagpo-audition, laging may mga material yung mga nag-audition. At matatadtad ka kung ng usong kanta noon, yun yung madalas kinakanta. Pag tinanong namin, may talent ka? Kung anong usong kanta noon, dati Frozen, Let It Go, na makanta. Ngayon naman, kung alam ba, ando dyan ako, malamang Bini yan, mga Pantropiko, mga ganun yung makantahan yan. Mga ganyan ang kanta niyan. Basta kung anong uso, tatadtadin ka sa audition. Yun ang lahat ng talent ng mga bata. Tapos yung mga knock-knock nila, minsan alam mo na, sasakyan mo na rin. Kasi sa dami na naming mga knock-knock jokes,
lahat ng mga knock-knock na kabataan, tatawa ka na lang kunyari pag nag-audition. Pero sa mga audition, marami na-discover ng mga bata ang Going Bulilit. At alam ko, ginawa rin nila ngayon yun. Kasi minsan pag nag-graduate ng mga bata, nangangailangan kami ng mga bagong papalit. Yan, sila Clarence, ang lalakas niyan. Clarence, sino pa? Diyan din sila Mutya. Yan, maraming dumaan dyan sa Going Bulilit na pag graduate, nagmublema kami. Sinong papalit to? Ang lakas nun, ang galing umarte nun. Diba? Lagi kami may cute na chubby na bata. Yan ang mga papel niya. Lagi kami may chubby kasi para may mayor, may police. Lagi kami may kiray. Para may mataray palagi. Si Kiray, galing din sa amin. Oo. At marami. Si Direk Bobot, may mata sa mga talent. Yan ang bilib ako sa kanya. May mata siya. Hindi lang minsan tsura, kundi meron siya hinahanap minsan na X factor na nakukuha niya talaga, magaling. Kaya pag nakita mo, minsan sasabihin mo, ba't yung kinuha yun? Tapos pag tingin mo, kaya pala. May mata, may mata. At yun ang miss ko sa Going Bulilit kasi kahit paano, 8 taon sa buhay ko nag-Going Bulilit ako at malaking parte siya sa pagbabago ko. At nakatulong siya sa pagiging komedyante ko dahil maraming mga tao sa paligid ko natuto ko dahil sa kanila. Mula kay Direk Bobot, pababa. At siyempre, nagkaroon ka ng mga kaibigan dahil doon. Kaya ngayon pag nagbalik na ang Going Bulilit, nag-wish ako na sana matagal na panahon pa yan dahil yung programa na yan, talaga naman nagde-develop ng mga kabataan na maging magaling. Kung ngayon naman ang gusto nilang maging profession, maging artista, di okay. Pero kahit hindi sila maging artista, yung mga nanggagaling sa Going Bulilit, karamihan nagiging matagumpay naman sa mga larangan na pinasok nila. Kaya Going Bulilit, maraming salamat at sa pagbabalik. Maraming salamat po sa alaala natin. Maraming salamat sa mga natulong nyo sa akin, Direk Bobot. At maraming salamat sa mga matutulong. At maraming salamat, binalik nyo pa ulit yung Going Bulilit dahil siguradong maraming mapapasaya yan at maraming matutulong ang mga kabataan. Okay, yan po ang usapan natin ngayon. Dahil yan, positive lang. Dito sa Punchline with Alex Calya, when they cross the line, give them the punchline. Of course, stay safe, stay healthy, spread the laughter, not the negativity. Magkita-kita po tayo ulit dyan sa next episode natin. Abangan nyo kung anong pag-uusapan natin at kung sino ang guest natin. See you again. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.